Good day ka Battery Wheel. Welcome back to our Battery Wheel Inc. YouTube channel. Narito na naman ang iyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. So meron po tayong battery dito na MF4LB. Ayan po, MF4LB. Din dito MF4LB. Ayan. Motolite po ito ha. Motorcycle batteries. Ang size or sukat sa battery na ito ay ito na nga po, MF4LB 4Ah or ampere hour, 12 volts, maintenance free battery. Ibig sabihin, less hassle. Hindi na kailangan na tutubigan or babantuan kasi po ang battery na ito ay ready to use. At once na ma-meet ang 2 to 3 years, i-dispose na ang battery na to. Ibig sabihin, palitin na, sa madaling salita, i-dispose na. So itong battery na ito ay battery ng ating customer. Wala siyang idea kung ilang years na ang paggamit niya sa battery na ito. So bumili na rin sa akin ng ganito din, MF4L Motolite. So atin ngayon itong aalamin kung ito po ba ay goods battery or bad battery na. So gumamit tayo ng battery tester. Ito po ang itsura. Yan. Kabit natin dito sa positive at sa negative. Ayan. As you can see, ka-battery well, kung mapapansin natin, 12.2 volts ang reading sa voltahe ng battery nito. So nakalagay dito ay kulay dilaw, medium. Ang ibig po sabihin ng medium ay slightly discharged. Ibig sabihin, hindi po siya gaanong lubat. Kasi kung itong ilaw nito ay dito na tatapat sa full, kulay green po yan dyan. Ibig sabihin, full charge ang battery na ito. Sa video ngayon, medium lang po nakalagay dito, kulay dilaw. Ang reading niya ay 12.2. So, ibig sabihin, hindi ito gaanong lubat. Tapos, kung magiging full charge naman ito, dito na sa green, itong voltahe niya, tataas po yan. Magiging 12.6, 12.8, 13 volts pataas. Kulay green. Pag 14 volts naman yan, 13.8, dito na yan sa good, magkukulay green din to. Light indicator niya. Good. So, yan po. So, next. Atin siya ngayon i-charge dito sa ating battery charger. Dito po. Yan. Charge natin siya dyan. So, charge natin. Nakasaksak na yung kanyang saksakan. Ayan. Then, dito na lang kanyang alligator clip ang ating kuhanin. Are. So, kabit lamang natin ito sa positive at sa negative. Ayan. So, baliktarin natin para safe ang ating trabaho. Itong kanyang mga kabitan ng alligator clip sa battery charger, baliktad natin pagayaan. Yan. Kasi daanan to dito banda eh. Kagayaan natin para safe. Pag may customer, di niya masasagi. Delikado po kasi yan. May kurente yan eh. Positive at sa negative. Ayan. Paalala lang po ha, pagka ganito ang baterya na hindi ganong lubat, slightly discharged lamang po, may kunting karga pa, saglit lang po i-charge ito, mga 30 minutes, pinakamataas na po yon. So, kasaksak na po yan. Yan. And, i-open na natin. Dito. Ayun, tumaas ang ating ammeter gauge ng battery charger. Ibig sabihin, tumatanggap pa ng karga itong battery natin sina-charge. Yan. So, orasan natin. Baka ma-overcharge ito. Ang ating oras ngayon ay alas 4:09 ng hapon. Ayan. So, i-monitor natin ito kung ilang minuto itong mapo-full charge. I-update ko po kayo. At hindi pa tayo nagtatapos, may karugtong pa ito. Stay tuned lang kayo. 40 minutes later, ito na mga kamaster ang update sa battery natin sina-charge kanina. So ang ating oras ngayon ay alas 4:51 na ng hapon. So 40 minutes nga siyang naka-charge dahil sina-charge natin ito kanina ng alas 4:09. Yun. So atin na ito ngayong sabay-sabay na alamin kung ito po ba ay nagiging full charge na o magiging good battery siya o bad battery. So patayin muna natin dito sa switch. Yan. Yan, patay na siya. Then tanggalin natin dito.
pa dito. Atin siyang battery tester sa negative at sa positive. So as you can see kamaster, ang reading sa voltahe ng battery na ito 13.4 volts. So kulay green ang ating light indicator. So ibig sabihin full charge po itong battery na to. So ayan, naging full charge siya. So next, kung hindi pa kayo kontento, baka tanungin nyo, oo nga, full charge yan, mataas ang voltahe kasi bagong charge lang. Ngayon, sisilipin naman natin yung kanyang tinatawag na CCA, cold cranking amps. Ibig po sabihin yan, ang meaning ng CCA, cold cranking amperes baga, na siyang bugso. Bigyan ko kayo ng example na CCA na yan, cold cranking amps. Ibig sabihin, yun po yung tinatawag na starting power ng baterya na dapat ay mataas at malakas. Para pag start ng susian ng motor o kung ano mang sasakyan, kotse, mapa-start agad ang engine. Kasi kung mababa yung CCA na yon, mahina, hindi po mapa-start, hindi po mapaikot ang starter relay ng nasabing sasakyan. So sana nagets nyo po ang ibig kong sabihin. So para masilip natin yung sinasabi kong CCA, gumamit tayo ng battery analyzer. Ito po. Yan. So ikakabit natin siya dito sa negative at dito sa positive. Ayan. So 13.36 volt ang reading sa voltahe ng battery na ito. So i-battery test na natin. Set up natin siya sa 4AH. Kaso walang 4AH. Ayan, kahit anong pindot pa natin dyan, 40 AH lang talaga siya, minimum na yan. 40 ampere. So, itesting na natin. So, ayan, kung mapapansin natin, nagiging good battery pa naman siya. Kaso nga lang, yung kanyang CCA, medyo mababa na, 75 CCA na lang. Ang healthy niya ay 100%, ang charge ay 98%, internal resistance ay 40.4. So, di natin sure kung kaya pa ba magpa-start ang mga motor nito. I-try nyo na lang kung sakaling may ganito kayong baterya, kayo na lang po mag-try para kayo ang maghusga kung kaya pa magpa-start. Kasi mababa na yung kanyang CCE. Dapat minimum nito ay 100 CCE 100 CCE dapat yan. Pero sana mapa-start pa kasi yung iba nga 60 CCE, kaya pa mapa-start Sana mapa-start nito. Try nyo na lang po. Kita nyo naman po, good baterya. Ayan. Ang healthy niya ay 100% pa Ang charge ay 98%. Internal resistance. Yun nga lang, masyadong mataas na tong internal resistance niya. 40.40. Ayan. So yun lang. So tanggalin na natin. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope na naibigay ko sa inyo ang tips and idea patungkol dito sa motorcycle battery. Kung nakatulong ang ating video, please give me a thumbs up. Pakishare na rin sa inyong mga friends, kakilala kung sa tingin mo na matutulungan ang ating video. And huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Batterywell. Bye!